Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Agriculture and Fishery Arts, Grade 5, Quarter 2, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, naipaliliwanag ang mga piling batas, lokal na ordinansa at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. At pangalawa, nakikilala ang mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Mga nilalaman, mga piling batas, lokal na ordinansa at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. A. Organic Agriculture Act 2010, portion from RA 10068 at local ordinances. Mga nilalaman, mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Mga tanong, kahit sino ba ay maaaring magparami ng alagang hayop sa bawat bakuran? Sagot, hindi po lahat ay pwedeng basta-basta magparami ng alagang hayop sa bakuran kasi kailangan may sapat na lugar, pagkain at tamang pag-aalaga para hindi sila magkasakit at para hindi makaabala sa kapitbahay. Pangalawa, may alam ba kayong mga panuntunan o batas na dapat gawing gabay kung nais magparami ng mga alagang hayop? Maaring sagot, opo, may mga batas po katulad ng mga ordinansa ng barangay na bawal ang sobrang dami ng hayop, lalo na kung maingay o mabaho. May mga kailangan ding permit o lisensya para sa mga malalaking alagang hayop gaya ng baboy o baka. Pangatlo, pamilyar ba kayo sa logo? Maaring sagot, opo. Pang-apat, anong ahensya ng gobyerno ang may logo na ganito? Sagot, ang ahensya po na may ganyang logo ay ang Department of Agriculture o DA. Panglima, may alam ba kayong tungkulin o gawain ng ahensyang nabanggit? Maaring sagot, opo, ang DA po ang tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Sila ang nagbibigay ng suporta gaya ng binhi, pataba at kaalaman kung paano mas mapapaganda ang ani at alagaing hayop. Sila rin ang nagbabantay na ligtas ang mga pagkain na galing sa hayop at halaman. Ang pagpaparami ng alagang hayop ay maraming benepisyo ang naibibigay sa bawat isa. Ngunit dapat na alamin muna ang mga pamantayan o panuntunan sa pagpaparami ng alagang hayop. Sa pagpaparami ng alagang hayop o animal production,
dapat na malaman na may mga piling batas, lokal na ordinansa at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs na ang hangarin ay magbigay ng serbisyong upang maging matagumpay ang bawat Pilipino sa pag-aalaga ng poultry animals. Marangal ang gawain ng pagpaparami ng mga hayop at marami ng mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals. Ating malalaman ang mga katangiang taglay ng isang matagumpay na nagpaparami ng mga alagang hayop. Panuto, pansinin ang mga larawan ng logo. Piliin ang letra ng tamang pangalan ng ahensya. Una, A. Department of Science and Technology, B. Department of Agriculture, C. Bureau of Animal Industry, o D. National Swine and Poultry Research and Development Center. Sagot, B. Department of Agriculture. Pangalawa, A. Department of Agriculture, B. Department of Science and Technology, C. Bureau of Animal Industry, o D. Department of Labor and Employment. Sagot, C. Bureau of Animal Industry. Pangatlo, A. TESDA, B. Department of Agriculture, C. Bureau of Animal Industry, or D. Department of Environment and Natural Resources. Sagot, D. Department of Environment and Natural Resources. Pang-apat, A. Department of Agriculture, B. Department of Science and Technology, C. Department of Education, o D. Department of Labor and Employment. Sagot, D. Department of Labor and Employment. Panglima, A. Department of Agriculture, B. Department of Science and Technology, C. Bureau of Animal Industry, or D. Technical Education and Skills Development Authority. Sagot, D. Technical Education and Skills Development Authority. Pang-anim, A. Department of Science and Technology, B. Department of Agriculture, C. Bureau of Animal Industry, D. National Swine and Poultry Research and Development Center. Sagot, A. Department of Science and Technology. Panuto, pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Sagutan natin. Number 1, batas. Sagot, B. Ito ay mga makatarungang prinsipyong gumagabay sa kilos ng mga tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunan upang magkaroon ng kaayusan para sa lahat. Number 2, local ordinance. Sagot, D. Ito ang mga batas o alituntunin na ginagawa at inilathala ng mga lokal na pamahalaan. Number 3, ahensya ng gobyerno. Sagot, E. Sila ang grupo ng mga taong mula sa pambansang gobyerno na naatasan na magpatupad ng batas at magbibigay tulong sa mga nasasakupan nito. Number 4, non-government organization. Sagot, C. Ito ang mga samahan ng mga pribadong kumpanya, grupo at pangkat ng mga tao na nagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Number 5, veterinaryo.
Sagot A. Sila ang mga taong tumitingin at gumagamot sa mga hayop na may sakit o karamdaman. Kaugnay na paksa bilang isa na ipaliliwanag ang mga piling batas, lokal na ordinansa at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. Gabay na tanong. Una, ano ang kahulugan ng batas at ordinansa? Sagot, ang batas ay mga tuntunin o alituntunin na ginagawa ng gobyerno para sundin ng lahat ng tao sa buong bansa. Ang ordinansa naman ay parang batas din pero ginagawa ito ng barangay o lungsod para sa mga tao sa isang lugar lang. Pangalawa, bakit kinakailangan magpatupad ng batas sa pagpaparami ng hayop? Sagot, mahalaga ang batas para sa pag-aalaga ng hayop para may gabay ang tao kung ilan lang ang pwedeng alagaan, paano aalagaan ng maayos at para hindi magdulot ng sakit o problema sa kapitbahay, para rin hindi mapabayaan ang hayop at para ligtas ang mga ito. Pangatlo, ano-anong ahensya ng ating pamahalaan ang naatasang magpatupad ng mga batas at magbigay tulong sa pagpaparami ng mga alagang hayop? Sagot, ang Department of Agriculture o DA ang pangunahing ahensya na nagbabantay at nagbibigay tulong sa mga nagpaparami ng hayop. Kasama rin ang Bureau of Animal Industry o BAI na nag-aalaga sa kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Minsan, tumutulong din ang barangay at lokal na pamahalaan para magpatupad ng mga ordinansa. Upang matiyak ang tagumpay ng industriya ng animal production, naglungsod ang ating pamahalaan ng mga piling batas na nangangalaga para dito. Isa na rito ang Organic Agriculture Act 2010. Layunin ng batas na ito na isulong ang organikong pagsasaka sa ating bansa dahil organic farming lang ang tanging paraan upang muling bumalik ang sigla ng ating lupa at magsasaka. Malaking tulong ang batas na ito upang mapangalagaan ang ating mga alagang hayop. Ayon sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o RA 10068, ang organic agriculture ay naglalaman ng pang-agrikulturang sistema na naglalayong maitaguyod ang ekonomikal, katanggap-tanggap sa lipunan, bubuhay sa ekonomiya at teknikal na produksyon ng pagkain at mga hibla. Nais nitong RA 10068 na bawasan at iwasan ang paggamit ng mga kemikal na pataba, pestisidyo at mga parmasyutikong produkto na may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Ang salitang organiko ay ukol sa sistema ng pagsasaka at pagproseso ng mga pagkain na hindi gumagamit ng nakasasamang kemikal. Sa ilalim ng programang nais na ipatupad ng organic agriculture ay ang higit na pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga praktikal na hakbang na kayang makipagkumpetensya sa iba, ngunit napapanatili ang industriya ng organikong pagsasaka. Narito ang isa sa mga nilalaman. Una, mas magandang kita sa sakahan at napapanatiling kabuhayan. Ang pagkakaroon ng mataas na produkto mula sa sakahan, ang pagbabawas sa mga gastusin ng pagbili ng mga kemikal na materyales, at higit sa lahat, ang katiyakang magkaroon ng mainam na kita para sa mga magsasaka at pag-unlad ng kanilang mga pamumuhay. Pangalawa, pinahusay na kalusugan. Katiyakan na protektado ang mga magsasaka, mga mamimili at ang publiko sa banta ng paggamit ng kemikal na produkto sa sakahan.
Pangatlo, proteksyon ng kapaligiran. Ayon sa napakaraming pag-aaral, ang paggamit ng kaunti at sobrang kemikal na produkto sa mga pananim at alagang hayop ay maraming masamang epekto, hindi lamang sa pananim at mga alagang hayop, higit sa lahat sa mga mamimiling tumatangkilik nito. Pang-apat, pagbabawas sa panganib ng kalamidad at katatagan sa pagbabago ng klima. Climate change ang isa sa nagbabantang panganib sa bawat tao at iba pang bagay na may buhay. Ang patuloy na paggamit ng mga kemikal na produkto ay nakadaragdag sa patuloy na epekto ng climate change hindi lamang sa bansa maging sa buong mundo. Panglima, katarungang panlipunan. Ang pagbili at paggamit ng mga raw materials mula sa mga negosyanteng Pilipino ay makakatulong upang patuloy na makita ang pag-unlad ng bawat bahagi ng lipunan. Sa paraang ito, maitataguyod ang karapatang pantao, pagkakapantay-pantay, estado o kasarian man, mahusay na pamantayan sa paggawa at paggalang sa karapatan ng pagpapasya sa sarili. Panglima, katarungang panlipunan. Maliban sa mga Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o RA 10068, marami pang mga batas ang nagtataguyod ng pagpapatuloy at pagpapaunlad ng sakahan at pagpaparami ng hayop sa bansa. At ang mga batas o panuntunan na ito ay tinitiyak na naipapasunod sa bawat isa sa pamamagitan ng iba't ibang departamento o ahensya ng ating pamahalaan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. A. Department of Agriculture o Kagawaran ng Pagsasaka. Ito ang ahensya ng pamahalaan na inatasan na magpatupad sa pagpapayabong ng kita ng mga magsasaka sa bansa. Saklaw rin nito ang pagpaparami ng alagang hayop at kasiguraduhan na magiging maunlad ang rural sector. B. Bureau of Animal Industry o Kawanihan ng Industriya ng Hayop. Ang ahensyang ito ng pamahalaan ay may tungkulin na bumuo at maglungsad ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa iba't ibang sakit na maaaring makaapekto sa mga alagang hayop tulad ng baboy at manok. Gayon din ang kasiguraduhan na mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at pagpaparami ng alagang hayop sa bansa. C. National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC. Ang NSPRDC ay isang sangay ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry na naatasan ng magsagawa ng mga pananaliksik, pagpapaunlad, konserbasyon at pagpapabuti ng mga lahi ng mga baboy at manok na maaaring paramihin sa bansa sa tulong ng teknolohiya. Sa pananaliksik na ito ay inaasahan ang pagkakaroon ng pag-unlad sa negosyo na paghahayupan, magbigay ng karagdagan sa kabuhayan at pataasin ang kita ng mga magsasaka, lalong higit ang mga maliit na magsasaka. D. Veterinarian Office ng bawat lungsod at bayan. Karaniwang ang bawat lungsod, bayan o lalawigan sa bansa ay may mga veterinaryong maaaring lapitan at hinga ng tulong ng mga nagpaparami ng alagang hayop. Dito ay libreng makakahingi ng tulong at payo para sa mga alagang hayop. E. Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang pangunahing tungkulin ng ahensya ay ang pagpapanatili, pangangasiwa, paglinang at wastong paggamit ng mga likas na yaman at kapaligiran ng bansa, partikular ang pangangalaga sa mga kagubatan at pastulan, mga yamang mineral, pagreserba ng mga tubig kanlungan, lupaing bayan, gayon din ang pagbibigay ng lisensya at resolusyon sa lahat ng likas na yaman ng naaayon sa batas.
Gayon din ang matiyak na pantay ang pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa mga ito sa kapakanan ng kasalukuyan at sa susunod pang salinlahing Filipino. F. Department of Trade and Industry o DTI. Ito ang nagsisilbing pangunahing coordinative, promotive, facilitative at sangay ng pagkakaroon ng resolusyon ng pamahalaan para sa mga gawaing may kinalaman sa kalakalan, industriya at pamumuhunan sa bansa. Ang DTI ay may mandato na paigtingin ang gawain ng mga pribadong sektor upang mapabilis at mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa bansa sa pamamagitan ng mga komprehensibong hakbang at deregulasyong programa at patakarang magpapalawak sa lokal at dayuhang kalakalan. G. Department of Labor and Employment o DOLE. Ang ahensyang ito ay may tungkulin na bumuo, magtakda at magpatupad ng mga patakaran, programa at serbisyo at magsilbing tagapag-ugnay ng mga polisiya, kaugnay ng paggawa at empleyo. Kasama rin sa kanilang mandato ang pagtiyak na naipapatupad ang mga probisyon ng batas sa paggawa ng Pilipinas upang masiguro na natatanggap ng mga manggagawa ang kanilang nararapat na benepisyo. H. Department of Science and Technology o DOST. Ito ay may tungkulin bilang tagapag-ugnay ng mga proyektong may kinalaman sa agham at teknolohiya. Ang ahensya at naatasan rin na magsagawa ng patakaran at mga proyekto sa larangan ng agham at teknolohiya bilang tagapagtaguyod ng kaunlarang pambansa. I. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang TESDA ang siyang bumubuo ng mga manpower at skill plan. Nagtatakda rin ang ahensya ng angkop na mga pamantayan at pagsusulit sa kasanayan, koordinasyon at sumusubaybay sa mga patakaran at programa na may kinalaman sa manpower. Nagbibigay rin ng mga wastong direksyon sa patakaran at mga patnubay para sa paglalaan ng mga mapagkukunan ng mga manggagawa. Gayon din mula sa mga institusyon ng TVET mula sa pribado at pampublikong sektor. Ang TESDA ay ahensyang patuloy na tumutugon para magkaroon ng epektibo at mahusay na paghahatid ng napakaraming serbisyo sa mga kliyente nito. At upang maipagpatuloy ang pagsasakatuparan ng multi-pronged mission nito, ang TESDA Board ay bumuo ng isang eksema at programa na nakakatulong sa pagbibigay ng pinakamataas na pagsasanay at pagpapaunlad ng yamang tao sa iba't ibang lugar, sektor ng industriya at paggawa ng institusyon. J. Food and Agriculture Organization o FAO. Isang espesyal na sangay ng United Nations na may layunin na labanan at sugpuin ang laban sa kagutuman. Ang kanilang layunin ay upang magkaroon ng seguridad sa pagkain para sa lahat at magkaroon ng katiyakan na ang bawat tao ay may regular na mapagkukunan ng mga sapat at may mataas na kalidad ng pagkain upang mamuhay ng aktibo at malusog ang bawat isa. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, ipaliwanag ang tungkulin o mandato ng mga sumusunod na departamento o ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagpaparami ng alagang hayop. Number 1, Bureau of Animal Industry. Number 2, Department of Agriculture. Number 3, Department of Trade and Industry. Number 4, National Swine and Poultry Research and Development Center. At number 5, Food and Agriculture Organization. Number 1, Bureau of Animal Industry. Sagot, ang BAI ang nagbabantay sa kalusugan ng mga alagang hayop. Sila ang nagsisiguro na hindi magkakasakit ang mga hayop at hindi magkalat ng sakit sa tao.
Sila rin ang nagbibigay ng gabay kung paano maaayos na paramihin ang mga hayop. Number 2, Department of Agriculture. Sagot, ang DA ang nag-aalaga at tumutulong sa mga magsasaka at nag-aalaga ng hayop. Sila ang nagbibigay ng suporta tulad ng pagkain, gamot at kaalaman para mas maging maayos at ligtas ang pagpapalaki ng mga alagang hayop. Number 3, Department of Trade and Industry. Sagot, ang DTI ang nagbabantay sa tamang pagnenegosyo kung ibebenta ang mga hayop o mga produktong galing sa hayop tulad ng itlog, gatas o karne. Sila ang tumutulong para siguradong maayos at tama ang presyo at kalidad ng produkto. Number 4, National Swine and Poultry Research and Development Center. Sagot, ang NSPRDC ay tumutulong sa pag-aaral o research kung paano mas mapapaganda ang pagpapalaki ng baboy at manok. Sila ang naghahanap ng mga bagong paraan para mas malusog at mas mabilis lumaki ang mga alaga. Number 5, Food and Agriculture Organization. Sagot, ang FAO ay isang pandaigdigang ahensya na tumutulong sa mga bansa na mapabuti ang produksyon ng pagkain at pagpapalaki ng hayop. Nagbibigay sila ng kaalaman, training at tulong para mas dumami ang ligtas at masusustansyang pagkain. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang isa, fact or bluff. Isulat ang fact kung wasto ang inilalahad ng bawat item at bluff naman kung mali. Number 1. Isa sa mandato ng TESDA ang pagbibigay ng training sa mga nagnanais na magparami ng alagang hayop o animal production. Sagot, fact. Number 2. Mandato ng DENR na bumuo ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa ng mga sakit ng hayop at para sa pagpapaunlad ng pagpapalawak ng mga industriya ng hayop at manok. Ang sagot, bluff. Number 3. Ang DOLE ang nangangasiwa at nangangalaga sa mga kapakanan ng mga manggagawa tulad ng mga magsasaka at mga tagapag-alaga ng mga hayop. Sagot, fact. Number 4. Ang NSPRDC ay para sa konserbasyon, pagpapabuti at paggamit ng mapagkukunang genetic ng baboy at manok at bumuo ng teknolohiya sa pagsasaka ng baboy at manok. Sagot, fact. Number 5. Ang DA o Department of Agriculture ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga programa para sa pagpapabuti ng produksyon ng mga hayop at manok sa bansa. Sagot, fact. Kaugnay na paksa bilang 2. Nakikilala ang mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Gabay na tanong. Una, may kilala ba kayong mga tao na umunlad ang pamumuhay ng dahil sa pagpaparami ng mga alagang hayop? Maaring sagot, opo, may mga kilala po akong mga tao tulad ng mga magbababoy, nag-aalaga ng manok o nag-aalaga ng baka sa aming barangay. Halimbawa, ang kapitbahay namin ay may maliit na babuyan at ngayon ay kumikita sila ng sapat para sa kanilang pamilya. Pangalawa, paano sila naging matagumpay? Halimbawang sagot, naging matagumpay sila kasi masipag sila sa pag-aalaga ng mga hayop. Sinisigurado nila na malinis ang kulungan.
Sapat ang pagkain at pinapabakuna ang mga hayop para hindi magkasakit. Nag-aaral din sila kung paano palaguin ang negosyo at sumunod sila sa mga tuntunin ng gobyerno para legal ang kanilang ginagawa. Dahil dito, patuloy ang kita at umasenso ang kanilang kabuhayan. Ang gawaing animal production ay sadyang kawili-wili at talagang mapagkakakitaan. Sa gawaing ito ay may nag-aantay na biyaya. Maraming Pilipino nang umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. Atin silang kilalanin. Number 1. Leo Aldueza, San Jose, Batangas, manok at itlog. Si Leo ay nagtrabaho bilang mekaniko sa Middle East. Ang pagiging OFW ay batid niyang hindi panghabang buhay na trabaho, kaya naglakas loob siyang sumugal at nagpasimula ng isang poultry business sa San Jose, Batangas. Dumaan sa kanilang kabuhayan ang iba't ibang suliranin, ngunit hindi siya nagpadaig sa mga suliraning ito dahil sa sipag at determinasyon, naging matagumpay siya sa larangan. Number 2, Albert Dwight Tamayo, Masbate, Poultry Layer Farming. Si Albert Dwight Tamayo ay isang registered nurse, ngunit napagtanto niya na hindi sapat ang pagkakataon sa napiling larangan. Nagdesisyon siyang bumalik sa tinubuang bayan ng Palamas, Masbate, at upang magpasimula ng sariling negosyo. Ang napili niya ay ang poultry farming, na sa ngayon ay isang matagumpay na nagpaparami ng poultry layers sa kanilang lalawigan. Number 3, Chito Juarez, Trinidad, Bohol, balut at sisiw supplier. Si Chito Juarez naman ay tubong Bohol. Ang negosyo niya ay ang pagpaparami ng itik. Nagsusupply rin siya ng itlog at balut sa kanilang lalawigan. Number 4, former Secretary Emmanuel Manny Pinol, Bukidnon, Native Chicken. Si Emmanuel Pinol ay dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Naniniwala siya ang bawat pamilyang magsasaka ay dapat na mag-alaga ng hindi bababa sa 20 ulo ng free-range na manok. Ito ay pwede nilang maihanda sa hapagkainan sa araw-araw. Ang pag-aalaga ng manok sa likod bahay ay isa sa mga pinakamahusay na gawain sa pagsasaka dahil mabilis itong pagkakakitaan at mababa ang panganib na dulot nito sa kalikasan. Number 5, Leo Sungkip, Davao City, itik at pato. Si Leo Sungkip ay nagpasimula at nagtagumpay sa pagpaparami ng itik at pato sa lalawigan ng Davao. Dahil dito, siya rin ay nagsusupply ng balut sa kanilang lalawigan at gayon din sa mga karatig lalawigan. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, pagtambalin ang mga kilalang nagpaparami ng hayop sa bansa at ang kanilang mga sinimulang alagang hayop. Isulat ang letra ng tamang sagot. Sagutan natin. Number 1, Leo Aldueza. Sagot, B, may poultry business sa Batangas. Number 2, Albert Dwight Tamayo. Sagot, E, may poultry layer farming sa Masbate. Number 3, Chito Juarez. Sagot, A, nagpaparami ng itik at pagsusupply ng itlog at balot sa Bohol. Number 4, Emmanuel Pinol. Sagot, C, nagpaparami ng native chicken. Number 5, Leo Sungkip. Sagot, D, nagpaparami ng itik at pato sa Davao. Gawain bilang 2, silang mga sikat. Kilalanin ang tinutukoy sa sumusunod na bilang. Ilagay ang iyong sagot sa patlang.
Number 1, siya ay dating kalihim sa pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Siya ay nagpaparami ng mga native na manok sa kanyang lalawigan. Sagot, Emmanuel Pinol. Number 2, sino ang kilalang nagpaparami ng itik sa lalawigan ng Davao? Sagot, Leo Sungkip. Number 3, tubong buhol at nagpaparami rin ng alagang itik. Sagot, Chito Suarez. Number 4, siya ay nagpaparami ng pangitluging manok sa lalawigan ng Masbate. Sagot, Albert Dwight Tamayo. Number 5, dating OFW na kilala ngayon sa lalawigan ng Batangas bilang nagpaparami ng alagang manok. Sagot, Leo Aldueza. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals. Proseso ng pag-unawa, balikan ang pangalawang aralin. Muling tingnan ang mga larawan ng bantog na personalidad sa larangan ng animal production. Muli itong kilalanin at saka ibigay ang mga mahahalagang impormasyon na inyong natutunan. Gabay na tanong number 1, paano sila nagtagumpay? Sagot, sila ay nagtagumpay dahil nagsikap sila. Hindi sila sumuko kahit maraming problema ang dumating at naging matyaga sila sa pag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Gumamit din sila ng kaalaman at tamang paraan sa pag-aalaga ng manok, itlog, itik o pato kaya kumita sila at lumago ang kanilang negosyo. Pangalawa, ano-ano ang mga katangian ni Leo Aldueza, Albert Dwight Tamayo, Emmanuel Manny Piñol at Leo Sungkip para maging matagumpay sila? Sagot, sila ay naging matagumpay dahil sila ay masisipag, matyaga, matapang sumubok ng negosyo, may diskarte at sapat na kaalaman at may determinasyon na hindi sumuko kahit may mga problema. Pangatlo, dapat ba natin silang tularan kung nais din nating magtagumpay sa ating mga larangan na gustong tahakin? Sagot, opo, dapat po natin silang tularan kasi ang kanilang mga katangian gaya ng sipag, tiyaga at determinasyon ay mahalaga para magtagumpay, hindi lang sa pag-aalaga ng hayop, kundi kahit sa ibang pangarap na gusto natin. Kung sila ay nagtagumpay dahil hindi sila sumuko, kaya rin natin kung magsisikap tayo at mag-aaral ng mabuti. Narito ang mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals. Siya dapat ay: una, malakas ang loob. Katangian na nagpapakita na hindi natatakot na sumubok ng bagong gawain, tulad ng pagpapakarami ng alagang hayop. Pangalawa, masipag. Katangiang kilala ang bawat Pilipino ang pagiging masipag. Ito ang katangian na nagpapakita ng masusing paggawa ng iba't ibang gawain na kaakibat ng pag-aalaga ng mga hayop tulad ng pagpapakain, paglilinis ng kulungan at marami pang iba. Pangatlo, matapat. Dapat itong taglayin ng isang taong nagnanais na magtagumpay sa pagpaparami ng alagang hayop. Dapat maging matapat sa pakikipag-usap sa mga taong magiging katuwang sa paghahayupan, tulad ng mga taong maaaring bumili ng iyong mga produkto. Pang-apat, masigasig.
Ang mga gawain sa animal production ay hindi gawaing biro, kaya dapat kung ikaw ay nagbabalak na magparami ng hayop, dapat handa ang iyong sarili sa mga gawain at responsibilidad na kaakibat nito. Panglima, mapamaraan. Sila ang mga taong hindi pinanghihinaan ng loob sa tuwing may di inaasahang pangyayari habang nag-aalaga ng hayop. Dapat mabilis mag-isip at maghanap ng paraan kung paano dapat bigyan ng solusyon ng isang pangyayari na nangangailangan ng agarang solusyon. Pang-anim, matatag. Kahit anong uri ng hanap buhay o negosyo man, hindi maiiwasan ang magkaroon ng problema. Maliit o malaking problema man, ay dapat handa ang iyong sarili na maging matatag. Pang-pito, determinado. Kung malakas ang determinasyon ng isang tao, tiyak hindi siya magpapatalo sa mga problemang maaaring dumating sa panahon ng kanyang pagpaparami ng mga hayop. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon, tukuyin at isulat ang katangiang ipinapakita sa bawat bilang. Una, bagaman si Albert Tamayo ay isang rehistradong nurse, hindi siya natakot makipagsapalaran sa pagpapaitlog ng mga manok. Sagot, malakas ang loob. Pangalawa, kainitan ng panahon at marami sa mga alagang manok ni Mang Tonyo ang nangangamatay. Ngunit hindi ito naging balakid upang hindi niya ipagpatuloy ang nasimulang pagpaparami ng alagang manok. Sagot, matatag. Pangatlo, nagkaroon ng pagmahal sa mga pagkain para sa mga alagang baboy ni Aling Maria, kung kaya't naisipan niyang gawing pandagdag na pagkain ang mga tanim na kangkong na makikita sa kalapit na sapa. Sagot, mapamaraan. Pang-apat, sa kasagsagan ng pagkalat ng swine flu, napansin ni Edgar ang ilan sa mga palakihing baboy ay nakitaan ng mga sintomas ng sakit. Kanya itong ipinabatid sa kagawaran ng agrikultura sa kanilang lugar. Sagot, matapat. Panglima, sa pagpaparami ng alagang manok na nagbibigay ng itlog, si Alan ang gumaganap ng mga gawain sa pangangalaga rito. Hindi na siya kumukuha ng tagapag-alaga dahil kaya naman niya ang lahat ng gawain. Sagot, masipag. Gawain bilang 3, kaya mo yan. Sumulat ng maikling sanaysay ukol sa katangiang dapat taglayin ng isang nagpaparami ng mga alagang hayop upang pagkakitaan. Halimbawang sagot, ang isang tao na nagpaparami ng mga alagang hayop upang pagkakitaan ay dapat may mga magagandang katangian. Una, kailangan niyang maging masipag dahil araw-araw ay kailangan niyang pakainin ang mga hayop at linisin ang kanilang kulungan. Pangalawa, dapat siyang maging matatag at hindi sumuko kapag may dumating na problema tulad ng sakit ng hayop o pagtaas ng gastusin. Mahalaga rin ang pagiging mapamaraan para makaisip ng paraan kung paano maaayos ang mga suliranin. Dapat ding maging matapat sa pakikipag-usap sa mga mamimili at sa mga ahensya ng gobyerno. Kapag ang isang tao ay determinadong magtagumpay at malakas ang loob na sumubok ng bago, mas malaki ang tsansa niyang umasenso sa buhay. Ang lahat ng katangiang ito ay makakatulong para magtagumpay ang sino mang gustong kumita sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga hayop. Pagninilay sa pagkatuto, tanong, tugon.
Una, ano-anong hayop ang magkakatulad na pinaparami ng mga nabanggit na tao sa aralin? Sagot, ang mga hayop na magkakatulad na pinaparami ay manok, itik, pato at native na manok. Pangalawa, anong paraan ng pangangalaga ang inyong natalakay sa pagiging matagumpay ng bawat isa? Sagot, ang paraan ng pangangalaga ay ang maayos na pagpapakain, paglilinis ng kulungan, pagbabakuna ng hayop para iwas sakit, at ang pagtutok at pagsisikap araw-araw. Gumagamit din sila ng disiplina, sipag at tamang kaalaman para maparami ang kanilang mga alagang hayop ng maayos at ligtas. Pangatlo, may kabutihang maidudulot ba ang gawaing pagpaparami ng alagang hayop sa ating bakuran? Ano-ano ang mga ito? Sagot, may kabutihang maidudulot ang gawaing pagpaparami ng alagang hayop sa ating bakuran dahil makakadagdag ito ng kita sa pamilya, makapagbibigay ng masustansyang pagkain tulad ng itlog at karne, makapagbibigay ng negosyo at trabaho sa iba, at makakatulong ito sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng supply ng pagkain sa lokal na pamilihan. Pang-apat, paano makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng disenteng hanap buhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa? Sagot, makakatulong ang kaalaman sa animal production dahil magkakaroon ng mas maraming hanap buhay ang mga tao sa kanayunan. Kung alam ng tao ang tamang pag-aalaga, mas marami silang maaalaga ang hayop, mas marami silang maibebenta at mas lalaki ang kita. Kapag dumami ang negosyong paghahayupan, uunlad ang kabuhayan ng pamilya, tataas ang kita ng bansa, at mas magiging maayos ang ekonomiya ng buong bayan dahil mas maraming produktong pagkain ang mapoproduce dito sa Pilipinas. Reflection log, pagninilay sa pagkatuto. Kumpletuhin ang mga sumusunod. Isusulat ang inyong pagninilay sa EPP notebook. Ang aking natutunan ngayon ay halimbawang sagot, pangangalaga ng mga alagang hayop, at kung paano ito nakakatulong sa pamilya at sa buong komunidad. Pagkatapos ng aralin, napagtanto ko na ang pagiging masipag, matatag at mapamaraan ay mahalaga para magtagumpay sa pag-aalaga ng hayop at sa kahit anong trabaho o negosyo. Bilang mag-aaral, gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng pagtulong sa aming bakuran kung kami ay mag-aalaga ng mga hayop at pagbabahagi ng kaalaman sa iba para makatulong din sa aming pamayanan. Pagsusulit, panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sapat lang ang letra ng tamang sagot. Number 1. Nagkaroon ng kakulangan sa supply ng patuka para sa mga alagang manok ni Mang Nato. Para hindi magutom ang kanyang mga alagang manok, gumamit siya ng giniling na mais bilang patuka. Anong katangian ang ipinakita ni Mang Nato? A. Masigasig, B. Maparamaraan, C. Matapat o D. Malakas ang loob? Sagot, B. Mapamaraan. Number 2. Anong uri ng hayop ang pinaparami ng dating kalihim na si Manny Pinol? A. Itik, B. Manok, C. Pato o D. Native na manok? Sagot, D. Native na manok. Number 3. Ano ang layunin ng batas na tinatawag na RA 10068? A. Layunin na gabayan ang mga ahensya ng pamahalaan. B.
layunin na tugunan ang kakulangan sa supply ng produkto. C. Layunin na magsagawa ng organikong paraan ng pagpaparami ng mga halaman, gayon din ng mga pagpaparami ng mga alagang hayop. O D. Layunin na tulungan ang mga magsasaka na maibenta ang mga aning hayop. Sagot, C. Layunin na magsagawa ng organikong paraan ng pagpaparami ng mga halaman, gayon din ng mga pagpaparami ng mga alagang hayop. Number 4. Nagkaroon ng di maipaliwanag na karamdaman ang mga alagang baboy sa inyong komunidad. Alin sa mga sumusunod na ahensya ng pamahalaan ang dapat mong lapitan para hingan ng tulong? A. Food and Agriculture Organization o FAO. B. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. C. National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC. O D. Department of Labor and Employment o DOLE. Sagot, C. National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC. Number 5. Kung nagkaroon ng sakit ang iyong alagang mga hayop, sino ang dapat mong lapitan? A. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng DENR. B. Mga veterinaryo sa inyong lokal na pasilidad. C. Mga namimili ng inyong mga ani. O D. Ang pamahalaang lungsod. Sagot, B. Mga veterinaryo sa inyong lokal na pasilidad. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!